Pag mayroon kayong na-encounter na ganito po mga kabitik na error dun sa mga games nyo tulad ng Valorant, so ito na po yung solusyon yung mga kabitik, okay? So, ayan. So ngayon po mga kabitik, ipapabot po natin yung ating PC client as a UEFI boot, okay? So balik po tayo sa ating PC client. Okay, so restart ko muna itong PC1. So restart lang. Ayan. So punta tayo sa PC1. Punta tayo ng PC1 and then press enter nyo lang po mga kabatik para mapunta kayo sa BIOS. Okay? So punta tayo dito sa ating BIOS settings, dito sa BIOS. So as you can see, naka-enable yung ating CSM support. Okay? So naka-legacy boot po yung ating PC client. So ngayon is ipapabot po natin siya as a UEFI. Okay? So dito, so yung kailangan natin is i-disable natin tong ating CSM support, okay? And then pag na-disable po natin yung ating CSM support, so lalabas po yung secure boot. So make sure yung secure boot niyo po mga kabitik is naka-disable, okay? Ayan, so naka-disable po yung ating secure boot. So back po tayo. And then punta tayo dito sa peripherals, no? Dito sa peripherals and then punta kayo dito sa network stack. Ayan. So dito sa network stack, so naka-disable po siya. So enable nyo lang po siya. Ayan. So enable lang. And then dito, so yung enable nyo lang po dito is tong IPv4 PXE support lang. Okay, so yung iba is disable na natin. Okay, itong HTTP, IPv4 HTTP support. So disable natin yung IPv6. Disable lang. Ayan. So wala na tayong ibang gagalawin mga kabitik, no? So yung ito lang network stack IPv4 PXE support at saka yung secure boot disable lang, okay? At saka yung CSM support, so disable lang yun, okay? So press F10 lang natin. Okay, save. And then hintayin pa natin na mag-reboot yung ating PC client. So, ayun mga kabitik. So, pumasok na yung ating Windows dito sa ating PC client. Okay, so balik tayo dito sa ating server. So, nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So, remote po natin yung ating PC1. Ayan. And then, check po natin yung system information ng ating PC1 mga kabitik. Ayan. So as you can see mga kabitik, yung BIOS mode po ng ating PC1 is naka UEFI na po siya. So ganun lang po yung gagawin natin mga kabitik, no? So ito po yung guide natin, no? So UEFI boot, so disable lang yung CSM support. Ayan, disable yung secure boot. So punta kayo ng advanced settings, tapos punta kayo ng peripherals, enable nyo lang po yung network stack configuration. So yung IPv4 support only lang po yung enable po natin. Ayan. So magiging UEFI boot na po 'yan. Ayan. So ganoon lang po siya kadali mga kapitek. Okay? So proceed po tayo dito sa ating HBCI installation, no. So dito kasi sa system natin, so as you can see, yung kernel DMA protection po natin is naka-off pa po 'yan. So at saka yung virtualization base security is naka-off. Ayan. So naka-off pa po 'yan. So hindi pa 'yan naka-enable. So para ma-enable po natin yan, so punta kayo dito sa iCopy It console. Okay, so minimize ko lang to. So dito sa ating PC1, so meron po itong settings, no? Ayan, ditong virtual settings. So enable nyo lang po ito. Ayan, so random, select nyo lang po yung random itong virtual hardware settings. Ayan, so select nyo lang po random. And then itong virtual secure boot po natin, no? So, yung secure boot po mga kabitik, support lang po siya dun sa naka UEFI boot. If naka legacy boot po yung Windows nyo sa PC client, so hindi po siya gagana. So, make sure na naka UEFI boot po kayo, okay? So, itong TPM 2.0, so disable muna natin yan. So, itong HBCI lang muna, okay? Enable natin na sa yung kernel DMA protection, enable po natin. So, click lang po natin okay. Ayan. So dito, restart muna natin yung ating PC1. Okay. Restart muna natin. So ayun mga kabitik, pumasok na po yung ating PC1. So balik po tayo sa server.
So, nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So, remote na po natin ulit. Ayan. So, dito mga kabitik, check natin yung system information, no? So, type lang natin dyan sa startup, okay, itong information. So, as you can see mga kabitik, yung secure boot is naka-on na po siya. Ayan. So, may ibang features, no? Yung ating kernel DMA protection, hindi siya nag-enable. Ayan, yung virtualization, no? Hindi pa rin nag-enable. So, yung gagawin natin para ma-enable po yung ating virtualization, okay, yung security doon sa BIOS, no? So, punta tayo ng BIOS settings. So, hanapin natin tong virtualization, no? Para ma-enable po natin, para gumana yung ating HBCI, no? Ayan. So, at saka itong DMA protection. So, para gumana din po ito. Ayan. So, ngayon, punta balik tayo sa PC1 and then restart ko muna itong PC1. Ayan. So, dito sa BIOS settings mga kabitek, so gigabyte pala yung gamit ko na motherboard. So, punta lang kayo dito sa MIT, no, itong advanced frequency settings, and then punta kayo dito sa advanced CPU settings, and then itong SBA mode. So, yan po yung virtualization po ng gigabyte, no. So, naka-disable po siya. So, enable nyo lang po siya. Ayan. Tapos, press F10 nyo lang po mga kabitek. And then, hintayin po natin na mag-load po yung ating Windows. Okay? So, pumasok na po ulit yung ating PC1 client. Okay, sa Windows. So, balik na po tayo sa server. So, nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So, remote na po natin yung ating PC1. Ayan, so tignan natin yung ating system information, no, ng ating PC1. So ayun mga kabaitik, no. So naka-enable na po yung ating kernel DMA protection at saka yung ating virtualization security. So may last pa po tayong gagawin mga kabaitik, no, yung ating HBCI. So, meron tayong tool na gagamitin para maging enable yung ating HBCI, no? So, yung first step natin, super client po natin tong ating PC1. Ayan, click po natin tong ating PC1, tapos super client po natin, no? Super user po natin siya. So, select nyo lang po itong default config, tapos click OK. So, naka super user na po yan mga kabatik pag meron po yung kidlat yan sa icon niya. Ayan. So, restart lang po natin tong ating PC1. Ayan. So, punta tayo ng PC1. So, pumasok na po yung ating PC1 mga kabitik. So, balik na po tayo dito sa ating server. So, nag-online na po ulit yung ating PC1. So, remote po natin ulit mga kabitik. Ayan. So, ito na po yung ating PC1. So, dito, no, yung information natin. Ayan. So, naka-enable yung ating secure boot. Ayan. So, may kulang pa ito mga kabitik, yung HBCI, no. Hindi pa siya naka-enable. So, meron akong tool dito, no. So, meron po tayong HBCI tools mga kabitik na gagamitin para ma-enable po natin yung ating HBCI, no. So, extract lang po natin to. Ayan. So, lagyan nyo lang po yung password. So, click lang natin OK. So, gawa po ito ni Master Pogs po mga kabitik, itong HBCI tools, no. So, maraming salamat dito Master Pogs. Okay. So, run po natin to. So, dito, click lang po natin tong enable. Okay. Ayan. So, click lang po natin yes. Okay. So, dito, magbo-blue screen po siya. So, pagkatapos po nito mga kabitik, shutdown na po natin yung ating PC, no. Tapos, gawan po natin siya ng restore point. Ayan. So, hintayin lang po natin. So, ganun lang po siya kadali, no. So, successful na po enable yung ating HBCI. So, yung next step natin, close na po natin yan. So, shutdown na po natin yung ating PC client. Ayan. Okay, so hintayin lang po natin na mag-offline po yung status ng ating PC client. Okay, so hintayin lang po natin mga kabitek. Ayun, so
So ayan po mga kabitik, nag-apply na po yung ating PC client. So turn off na po natin yung super user. Tapos gawan po natin siya ng restore point. Ayan. On po natin ulit yung ating PC1. So nag-on na po yung ating PC1 mga kabitik. So balik po tayo sa server. So nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So remote na po natin. Ayan. So tignan natin dito sa ating system information ng ating PC1. So ayun mga kabitik, no. Ayan, naka-on na po yan lahat, no, yung secure boot natin. Itong kernel DMA protection naka-on na, at saka yung virtualization. So it's BCI. So pag mayroon kayong na-encounter na ganito po mga kabitik na error doon sa mga games niyo tulad ng Valorant, so ito na po yung solusyon yung mga kabitik. Okay? So ayan. Yun lang po yung ating tutorials mga kabitik, no. So maraming salamat po sa inyong panonood at sana nakakatulong po ito sa inyo. Huwag niyo po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials po natin mga kabitik. Maraming salamat po sa inyong panonood.